upang payagan silang makabalik sa operasyon matapos bawiin ng DENR ang suspension noong 2022 at maituloy ang pagmimina hanggang 2037. Nangako ang HMC ng mga sumusunod na benepisyo sa komunidad. 1. Trabaho at kabuhayan, employment and economy. Lokal na trabaho, pangakong prioridad. Ang mga lokal na residente ng 4 na barangay sa pag-hire ng mga manggagawa, tauhan at staff para sa operasyon ng mina. Buwis para sa LGU, pagbabayad ng excise at property, taxes na direktang makatutulong sa pondo ng munisipyo ng Giyuan at lalawigan ng Eastern Samar. Suporta sa negosyo, pagbubukas ng oportunidad para sa mga lokal na negosyante sa isla na maging supplier o magbigay ng serbisyo downstream businesses sa kumpanya. Do Social Development and Management Program, SDMP. Ito ang pondong batas na inoobliga sa mga kumpanya ng mina para sa komunidad. Infrastruktura, pangakong pagpapatayo at pagsasaayos ng mga pampublikong pasilidad gaya ng kalsada, mga pasilidad sa barangay at tulong sa kuryente tubig. Edukasyon at kalusugan, pagbibigay ng scholarship sa mga kabataan, libreng gamot at pagsasaayos ng mga health center sa isla. School service, pagbibigay ng mga sasakyan para sa mga estudyante ng isla upang makapasok sa paaralan. 3. Responsableng pagmimina at rehabilitasyon, progresibong rehabilitasyon. Pangako ng kumpanya na kapag mined out o nakuha na ang nickel sa isang partikular na bahagi ng lupa, agad itong tatamnan ng mga puno at ibabalik sa kalikasan, progressive rehabilitation. Hindi iiwanang bukas na hukay. Proteksyon sa tubig at dagat, pagtatayo ng mga settling ponds at silt traps upang saluhin ang banlik siltasyon para hindi ito umagos sa dagat at makasira sa pangisdaan ng isla, lalo na't bahagi ang guyuan ng isang protected seascape. Ang kabaligtaran, ang puna at reklamo ng mga residente, anti-mining sector. Sa kabila ng mga pangakong ito, ang mga grupong tulol sa mina gaya ng Protect Manicani Island Society, Inc., Promisi, sa suporta ng Simbahang Katolika, Diocese of Borongan, ay nagpapakita ng malaking pag-aalinlangan batay sa kasaysayan ng isla, pagkasira ng tradisyonal na kabuhayan. Ayon sa mga nakatatandang residente, bago pumasok ang mina noong 1990s, sapat ang pagsasaka at pangingisda sa Manicani. Nang magsimula ang open pit mining, marami ang hindi na nakapagsaka, dahil nasakop o nasira ang mga lupain at bumaba ang huli sa dagat dahil sa siltasyon o putik na napupunta sa baybayin. Banta sa tubig inumin. Ang open pit mining ay nagdudulot ng banta sa limitadong groundwater o supply ng tabang na tubig sa ilalim ng isla na nagiging sanhi ng kakulangan ng tubig inumin ng mga residente. Pagkakabahagi ng komunidad, isa sa pinakamasakit na epekto na binabanggit ng mga taga-isla ay ang pagkakawatak-watak ng mga pamilya at magkakapitbahay dahil nagkahati ang mga tao sa pro-mining dahil sa trabaho at ayudang pinansyal at anti-mining na gustong protektahan ang kalikasan para sa susunod na henerasyon.